Hello guys, kamusta po kayo? Magandang araw po sa inyong lahat, sa ating mga viewers sa Facebook, Twitch, at YouTube. Nandito naman po ulit tayo sa naman panibagong spoiler alert review kung saan pag-uusapan po natin ang Kingmaker Docu. Pero bago po yun, wag po muna nyo kalimutang i-like ang aming Facebook page, facebook.com/fpsmedia.ph. Medyo ako dahil tagal nang hindi nakapag-review eh. At meron po kami isa pang Facebook page kung saan malabas po ang aming What's News sa facebook.com/fpsmedianca. At meron tayong YouTube channel, youtube.com/fpsmediaph. Punta rin po kayo sa aming Twitch channel, twitch.tv/fpsmediaph. At panoorin nyo rin po ang videos namin sa TikTok, tiktok.com/fpsmediaph. Dala rin po kayo sa aming website sa www.fpsmedia.ph. Yun. Kasi ngayong gabi, kasama po natin ulit ang Barkada, Kaway-Kaway. Ngayong gabi. Hindi mo tayo naka-live. Ngayong araw. Ngayong araw. So, kamusta naman? Ayun, masakit ang ulo. Isa may sakit. Na nararamdaman dahil sa mga bagay. At ako naman, tunawang utak. Nakulta dahil sa hinimay ang documentary na to. Yes, Ayun. So hello everyone. Napag-isipan namin na pag-usapan at i-review tong movie na. And refresh din gawa ng last year. Meron tayong isang episode about documentaries at isa sa mga naging topics natin itong Kingmaker. Yes. And isa ring reason kaya natin i-review to dahil Malapit ito ay na, free na sa YouTube. Yes. At sa Vimeo. At sa Vimeo. Vimeo. Currently may 190 plus K views na siya sa YouTube. So, Pero ang inaalala ko kasi, kasi yung lengguwahe tapos yung mga pag-uusap, ay maaaring hindi sa maintindihan. Siguro baka hindi makarelate agad-agad kasi malalim yung mga pinag-uusapan dito, ano yung mga perceptions ng mga Marcoses, ng mga taong involved. Kung kaya, i-explain namin yon para sa inyo bakit in demand itong na to dahil sinasuggest ng lahat ng karamihan na panoorin nga itong Kingmaker kasi marami kayong matutuklasan. sino ito? Producer? Or yung film film producer nito? Si Lauren Greenfield. Yes. Yung foreigner, di po di pinasang na gano'n. So hindi siya gawa ng Pilipino, gawa siya ng Showtime. Showtime. Hindi yung Showtime na Hindi sila vice ganda. Show. A media company sa US na nag-expertise sa mga documentaries and mga human interest stories. And kailan nila na-interview si Madam Imelda? 2016 ata. Panahon to na, tumatakbo siya, no? 2015. Kasi bukod dito, meron pang ibang mga BBC gumawa din ng special sa kanila. I think 2014 naman yan. So, maraming available na materials. Unang nirelease to nung panahon na tumatakbo si BBM as vice. Pero pinalabas to sa US. Unang pinalabas sa US. Hindi siya nilabas nung panahon na tumatakbo. Ginawa siya nung panahon na tumatakbo. Nirelease siya, I think, after ng election natin ng 2016. Medyo di nga siya magandang kasi nga medyo daming criminating na Oh yes. Madami. As in, sobrang dami ng mga statements mostly from the Marcoses, yung kahit nga ako, which is nakatoka sa akin yung pag-splice ng mga videos, di ko na malayan, ang dami ko palang na-splice, tapos yung di ko na tuloy na distinguish kung which of them are incriminating o hindi. Pero buti na lang, sa tulong din ng ay na-breakdown namin into somewhat mga around 30 plus. Yes. Pero ito may papakita natin mga konti lang kasi syempre panoorin niyo yung kasi baka sabihin niyo in-splice niyo yung video. No, panoorin niyo yung buong interview. Mahaba din naman yan yung docu. Tsaka once na habang pinapanood yun, habang pinapakinggan yung mga sinasabi nila, isipin niyo
wala ba silang di ba siya sinasabihan na bawal sabihin yan? Hindi ko sa bawal, pero yun yan, napaka-confident nilang ibahagi yung mga ano na yan. Oo nga. And tingnan nyo yung yung mga lugar din kung saan sila ini-interview. Kasi may makikita kayo dyan na, teka, mamahaling painting yun Milyon ang halaga. Mga yung tawag doon, public relations ba tawag doon? PR, yeah. Yung PR na wag mong sabihin to, madam, wag mong sabihin to, sir, ganyan. Pero which is siguro yun yung isa sa mga natuklasan ng producer kung kaya minabuting i-broaden niya yung paggawa ng documentary hindi lang sa perspective mostly kay dating First Lady Imelda Marcos kundi sa iba pang mga taong na-involve. Yun. But then again, ang ipapakita parinig namin ay some of them. Syempre, sa mga nanonood, don't take it from us kung sabi mo production. Importanteng panoorin nyo. Ay, teka, dapat pala, nilagay natin sa description yung link ng video from YouTube para mapanood din. Siguro, nasa description yan. Nasa description nga pala, sorry. Live kasi tayo. So, nasa description yung link ng mismong Kingmaker from YouTube. And you decide. Diba? Okay. Pero without further ado, ano yung unang clip natin na ipapalabas? Okay. Sige. In the first 20 minutes, he proposed marriage. I realized maybe this is the love, the mother ring that I'm waiting for. So in 11 days, we got married. Ayun. Okay. Ano ang context nito? Si Imelda kasi ay parang beauty queen nun sa naimbitahan sa Manila. And doon sila nakita ni Marcos na noong panahon na ni Congressman. Isa siya sa mga candidates ng binibigyan. Miss Manila. Tama ba? Miss Manila. Miss Manila. Pwede siya nanalo, candidate lang siya ng Miss Manila. Tapos, ang nangyari is, nabigahani nga daw si Marcos sa kanya na ang ligawan lang nila 11 araw. Grabe, mas mabilis pa sa mga kabataan ngayon. Pero malakas ba yung impluwensya ng family ni Imelda? Yes. Dahil siya ay Romualdez. So pero ang context kasi, ang mga Romualdez ay mga pamilya ng lawyer sa Tacloban. Yes. Pero hindi sila talaga nag-originate sa Tacloban, sa Manila talaga sila. Yun ang dahilan, bakit na-inlove agad? Yung panahon ba na yun, ang Marcos ay kilala na as Marcos? Nag-uumpisa na makilala kasi nga pamilya sila ng mga lawyers. Kung mababalikan nyo yung isang nilabas na TikTok ng isang researcher na nag-i-expertise sa Marcos na, binanggit niya ng lineage nga ni Imelda, siya, second family sila nung nanay niya. Pero nabubuli yung nanay niya ng mga kapatid niya sa unang marriage. Then, noon niyang namatay yung nanay niya, nagstay na sila dun sa Leyte. Kumbaga yung relationship nila hindi naman din sabihin natin smooth sailing kasi ang tulugan nila hindi doon sa main house, doon sa labas, yung separate. So parang may ganun siyang complexity na yun nga na nung nakatikim siya ng power talagang pinanghawakan niya. So ito ang ko naman dyan is 11 araw. Gano'n ba? Again, kung i-apply yung period na yan sa panahon ngayon, hirap nun. Nag-propose ng marriage, kasal agad. Pero pwedeng tagito yung sa family na yung... Hindi nga ganun yung nangyari. Di naman... Silang dalawa lang nag-usap. Silang dalawa lang So, na-love at first sight si Marcos Sr. kay Madam Imelda. And after 11 days, nag-propose na marriage at tinanggap naman niya ni Imelda. Pero, di ba? Rason din kasi dyan, kahit sa panahon ngayon, ang hirap naman paniwalaan na na ganun lang ang process ng pagpapakasal. Or in slang, sa vernacular to, ganun kabilis manligaw. Pero kumbaga, money talks kasi. Yes, yun yung makikita mo na more than love, more than na
mas meron silang mas malaking agenda sa isa't Mas sa isa't matimbang isa. yung maging influence or mapapakinabangan nila sa isa't isa kaya Yes. nagkasundo agad. Kahit family, papayag ba ang family na kung wala silang maano sa isa't isa? Ay, malamang sa malamang dahil nga nakakasal dahil nga influential na sila sa kanilang baluarte, malaking Yes. At sabi mo benefits. nga, pamilya parehas ng lawyers. Kaya Yes. kaya alam nila kung ng isa't isa. Oo. Talaga. Tsaka nung panahon na naluknok si Marcos noon, lahat ng mga kapatid ni Imelda, niluknok niya dun sa Cabinet. sa iba't ibang position in government. In a way of saying na, binubuli niyo tauhan ko lang kayo. So isa nga dyan, yung kapatid ni Imelda na naging head ng Central Bank of the Philippines before na nabangkarote. 1983 na bankrupt. Na to the point since 1980s hanggang 1986 nung napatalsik ang mga Marcoses, zero yung credit scores natin. Sabihin, walang bansa nagpapautang sa atin yung mga time na yun. Dahil pangit yung ating credit score. Yes. Image ng Pilipinas pagdating sa pagbabayad. So, okay. Okay, next clip tayo. She had loved Marcos, and it did hurt her that he went to other women. I mean, she cried once on the general's shoulder, and she said, I give him everything he wants, and still he cheats on me. Okay. Okay. Cut muna natin doon. Ano muna yung context nung part na to? Nagtaksil si Marcos. Which is meron niyang mga susunod na clips. Oo, yun, which is... Pero yun nga, kumbaga, kahit na, dahil nga labing isang araw lang yung ano na rin. Ako, expected ko na yung mangyayari yan Kayo ba? Sa akin naman, grabe naman yung onsing araw lang kayo na... Kasi hindi Na 11. Sa King Bacon ko lang nalaman yung yung mga deep secrets ni To the point na naglagay siya ng tape recorder sa kwarto na voice activated. Yun pa yung isa mamaya pag na play. Yung play ba yun? Ito. Play ba na? Play mo na. Okay. Yung babae na yun ay yung artista from the US, si Dovie Beans. Yan, na-link yan sa kay Marcos. Kasi ang nangyari, dahil hindi maiwan ni Marcos yung Pilipinas kasi takot siya makakudeta. Si Imelda pinadala niya as ambassador to different parts of the world. Kaya nga na-meet ni Imelda si Mao Zedong, si Gaddafi Janjalani, si Saddam Hussein, etc. Friends nga daw niya. Ito namang si Marcos, may ibang binadala at kinakantahan sa kanilang grabe. Pero grabe din pumayag silang ilabas yung recording. Hindi kasi itong tapes na to, nahawakan na to ng iba pang nung kasagsagan ng kasi nga bigla silang umalis na sa Malacanang. So meron silang mga nakuhang mga documents, may mga nakuha silang mga tapes na katulad niyan. And ito yung pinangahawakan ni Imelda over kay Marcos. Kasi sobrang scandalous ito nung time na yun. Gusto mo, play ko ulit ito sa madla. Sisira ka. Pero di na natakot si Imelda na baka tsugiin siya. Sabagay, malakas yung family malakas si Imelda nun. Dahil nga, actually, ang lahat ng mga infrastructure projects kay Imelda. Siya nagpagawa. Okay, pa natin yung ibang parts ng clip. Oh, yes, there was a tape recorder under the bed. That was it. So that's what she held over him. When she wanted something new, she would say, I'll play the tapes again, and he'd give in to whatever she said. So, yun yung panakot niya. Pero teka, sino ba tong si ate? Siya yung wife ng ambassador to the Philippines. Itong dun ko nalaman na sa akin, may ko nalaman na under pala si Marcos. As in, nahahawakan siya sa leg ni Imelda. Kasi nga, may panlaban. Kaya nga siya kingmaker. So, ikaw, ano masasabi mo dun, Marlo? Dun sa
mautak si mautak si dating First Lady para gawin yung plano niya. At saka wow, yung tape na yun talagang yun yung tingin niya matinding alas or paraha para matigil lang si Marcos Sr. sa kanyang Actually, siya, although matapang siya dahil hindi siya takot mapatay, tsaka manipulator din. Ako naman iniisip ko, baka naman it's the other way around. Si Marcos ang takot kay Imelda kasi siya yung kaya magpamatay sa akin. Mama, pwede. Oo, pwede rin. Pwede. Isang tingin. Okay, next clip. Tayo. The Marcuses were living like kings. No two ways about it. They spent money all right, they did. Yun. So, nabuhay na parang mga hari at reyna ang mga Marcoses noong panahon noong 19... yun bang na yun? Malaking mukha na yun? Malaking parang Hokage face na yun? Hokage ng Pilipinas nga! Hokage ng Pilipinas. Yun lang nag-iisang Buhay, pa ba yan? Buo pa ba yan? Nasinira? Wasak na siya. Ngayon. Pinasabog siya ng mga NPA noong 90s. 90s? Buhat nga ako nakita ko. Akala ko sa lang yun. Sa Naruto ko lang makikita yun. Yun, yung nakita yung siguro kung pwede ipalit natin yung clip. Kahit i-post na lang ng konti. Yan, okay. Yan. Ito yung bus ni na nakaukit sa isang mountain sa Saan nga ba ito? Ukit ba to or... Bundok yun na inukit. Bundok na inukit. Actually, marami yung na-displace dyan. Kaya nga maraming mga ancestral land ng mga na napalayas. Kaya nga marami ring galit. And yun nga, nung nawala na si Marcos, yun, pinasabog na yung mga. Kaya pag nakita nyo siya ngayon din sa sabog na. Sabog na. Maring ma-resemblance siya doon sa 4 na presidente sa Amerika. At yun nga, yung reference ni Sen, yung sa Naruto, yung Hokage face. Pero yung 4 na presidente sa sa Amerika ay mga magagaling na presidente. Oo naman. Yun kasi nga yung yun yung connotation na gusto nila Marcos na meron silang katulad nung Mount Rushmore sa Pilipinas. To prove na si Marcos daw ay magaling, Pero yan yung kanilang sinasabi nga doon sa documentary, edifice complex ni Imelda, na pag may nakita siya sa US, gusto niyang gayahin dito sa Pilipinas. Pag may nakita siyang sa safari, gusto niya dalhin dito din yung mga hayop na yun. So, dito pa lang pinapakita, di ba, mayroong mga memes na lumalabas or posts na ang pinagawa lang daw ng mga Aquino ay mga rebulto nila. Ito patunay na yun kasi hindi totoo yun. Pinagawa yun after na ng Cory administration. Ito talaga, sila mismo nagpagawa sa kanilang sariling imahe. Ganyan sila ka-vain. Naku, baka magpatayo din si Sipin nyo na lang. My God! Siya naman yung ikalawang Hokage ng Pilipinas. Oh my. Tapos si Sandro, pangatlong Hokage. Ginawa ng family business. Okay lang, pero hayaan na lang yung wasak yung gitna. Walang ilong. Next clip. Sipin nyo yung gastos din sa Oo nga. At yung She called me one day when she was staying at the Waldorf in New York. What do you think of the Crown Building? I said, it's beautiful, 57th and 5th and all that, and it's a lovely building. Yun. Si Imelda kasi mga infrastructure projects dito yung mga PICC. CCP ba? PICC. PICC. Yeah. Film Center. Yan. Ano pa yung mga buildings na pinatayo ng mga ni Marcos. Pero actually, ang pinaka-chief engineer niya o chief planning niyan is si Imelda. And di pa siya nakontento. Bumili din siya ng 4 na building sa Amerika. Which is, magre-reflect yan doon sa susunod na clip. Yeah. Okay? She was a spontaneous. She said, I'm going to buy it, And then she bought 4 more. And we have another $100 million to play around with. And we have another $100 million to play around with. Doon pala sa statement na yun. So, talagang nilalaro lang nila as if it's theirs. Oo nga, parang
Saan galing yung $100 million niya? Sa taxpayers! Saan pa ba? At sa mga loans na tayo mga taxpayers ang Player nagbabayad. outfit talagang ginamit ko lang yan. Sa kanila na nang galing, ha? Kaya nga, sabihin kahit nung, di ba, tumanda na siya, incriminating pa rin siya nasabi niyang words, pero kahit nung bata pa pala siya, ganun na siya, na siya magsalita. Ito kasi, ang tingin ko, ito yung mga 1975 onwards, kasi colored na. Kasi noong 1960s, black and white pa eh. Alam ko, na-introduce ang color dito sa Pilipinas, mga 75, mga ganun na. Late 70s na yun. Pero the fact na yun nga, nakakuha sila ng colored material, so ibig sabihin, doon na yun sa era na yan. Nasa kalagitnaan na sila nung kanilang reign, nung kanilang political dynasty. At lagpas-lagpas na sila nun sa ano. May ano na ba to? Sa dalawang terms. May ano na ba to? V-anime na ba to? Ano na? May V-anime na ba pinapalabas dito? Ano Kaya ba? yun? Malamang. Wala pa. Hindi, yung ano ba, yung Voltes 5? Malamang. Ito yung time na yun. 1975. Tama. Kasi kailan ba nagdeklara ng martial law? 72. 72. So, ibig sabihin nga, sa kasagsagan to nung power nila. Kasi talagang lumakas ang hawak ng mga Marcoses nung nag-declare nga ng martial law. Okay, next clip tayo. She was a spontaneous person for acquisitions. If she saw something she liked, she'd take it. Like buying out jewelry stores in Paris. Diba? Kapag meron siya natipuan, Bibilhin. bili agad. Parang alam daw namimili Di ng lang alahas sa Paris. Hindi lang alahas ang binibili ha. Buong tindahan talaga. Buong store talaga. Pwede, meron siyang mga ganong ano. Di ba may kwento na eroplano pinabalik niya dahil sa eminence, sa chocolate. So, ganun sila ka-vain. Ganun sila kagrabe. Kayo ba na-imagine nyo sarili niyo ganyan kayo kalakas, gumastos? May 100 billion. Ang alam ko lang dati Pero hindi mo pera. Ang alam ko lang dati yung mga yung mga sapatos na Imelda eh. Pero pati rin pala alahas eh. Kaya nagiging sa kanyang interview that time nagiging running joke na ng Pilipino ang mga sapatos ni Imelda. And actually hindi lang Pilipino eh kasi nabanggit din siya sa sa ibang lahi, mga Di ba nga mayroong tinatawag na Imeldific? Yung characteristic na excessive, lavish. Mga ganyan. So, nagkaroon ng term sa Oxford Dictionary na patungkol kay Imelda. At hanggang ngayon sa mga media all over the world, mayroon pa rin patungkol sa kanya. Di siya nakakalimutan. Okay. Sige. Okay, sige ako mag-click. We were on safari in Kenya, and Imelda was fascinated with the wild animals. I got so envious that we did not have those. So she ordered them. Like you buy a dress in Paris, you bring an animal from Africa. Ultimo hayop. Ultimo hayop. Ang problema niyan, hindi naman compatible sa klima natin yung mga hayop sa ibang bansa. Hindi lang yun. Wala pang paglalagyan. Actually, kung papanoorin nyo tong Kingmaker na free sa YouTube at gusto nyo talaga malaman na ang buong kwento dito sa mga safari animals, merong island dun sa Kalawit. Kalawit Island. Dami yung mga residente. Napalaya sila. Dumating na yung mga hayop dito sa port ng Pilipinas, pero wala pa silang paglalagyan. Ganon sila Medyo kumbaga sa sobrang impulsive nila, hindi nila alam kung saan nila ilalagay yung pinamili nila. Nga pala, di na namin sinama yung unang part na sinabing pinagbawal na ng presidente ng kiling niya yung paghuhuli ng mga wild animals sa kanilang lugar. Pero dahil nga gusto ni Imelda, tumawag si Marcos at may pera na agad dun sa mesa ng presidente. Oo nga, yun ang hindi ako makapaniwala dun na yung tipong nautusan niya si Marcos na tumawag sa presidente ng ibang bansa para umorder ng mga hayop. Ayaw nga i-play yung tape. I'm
As in, talaga ha, yung sa na-interview, di ba, yung presidente ng ibang bansa yung na-interview dun sa, sa documentary, parang inano niya talaga, grabe, hindi ako, walang hiya. Ang Yung walang hiya. Ang ganda ng quote na yan, walang hiya. Ang lakas ng influence, as in, napapa, niya, yung kinatakutan na diktador sa Pilipinas nakapasunod niya. Hawak niya sa kamay. Sa liig, hindi sa kamay. Holding hands lang yun. Okay, next. It was an island that was not inhabited by a group of people, or it did not have communities there, except a few that I could tell them what to do. Yun, so sinasabi niya, konti lang daw yung mga tao. Kung may nakatira man daw, kaya niyang sabihan yung mga tao na ito yung dapat niyong gawin. So, isang buong isla, pinili nila para ilagay yung mga Saan isla na yun? Saan part yun? Calawit Island. Which is, Kulyat, which is yung makikita natin doon sa susunod na clip. Next clip tayo. Bago kami paalisin dito, sinabi bago dinala ang hayop dito, sinabi sa amin na ang tao hindi pwedeng pagkuhanin ng hayop. Kaya takot kami sa military kahit dito po sila. Yun, so militaristic alam naman natin, bakit militar. Diba? Kaya nga nabulok ang AFP at ang PNP dahil sa mga Marcoses. Takot yung mga tao kasi ginagamit sila ng pang-paalis dun sa mga pang-displace dun sa mga tao. Hanggang ngayon, yan pa rin yung kultura ng ng military. And makikita niyo naman kila Ping Lacson, kila Gringo Onasan, na madali sa kanilang mag-red tag, madali sa kanilang magsabi ng because yun nga dito nila natutunan yun. Sila ay produkto ng martial law, corruption. Next. Malungkot kami dahil dumating na ang mga hayop na ipalit sa amin sa isla namin. 254 na families ang napaalis sa Calawit Island para doon sa sa safari park ni Imelda. So para kay Imelda Marcos, konti pala yung 254 families. Gano'n yun? Katagal yung safari yun? Hanggang ngayon, nandun pa rin yung mga Yes. Mga hayop, kaso inbreeding nga lang. So meron na mga defects yung mga hayop. And doon din sa documentary, meron doong vet na 40 years na nandoon. And walang hindi mga nakatira na sa islang yun. Bumalik ulit yung mga tao. Kumbaga they living together, itong mga wild itong mga safari animals at yung mga pamilyang napaalis they living together harmoniously in a way. Yun. Hindi naman nakakulong yung mga nakakawala kasi safari niya. Ang malungkot nga lang doon, kumbaga, mahirap nang bumalik sa dati nilang kinabuhayan kasi mayroon ng invasive ng mga species. Katulad niya, pag nagtanim sila, kakainin lang ng mga giraffe at ng mga zebras. So, ang nangyayari ngayon is, yun nga, meron ng mga defects yung mga animals doon, yung mga ibang giraffes doon, maikli na yung leg, ganyan. Dahil nga din sa inbreeding. Which is, may nakikinabang ba sa mga hayop na yan? Wala sa actually, naalagaan lang ng mga nandoon. Which is, later, may clip din na parang follow-up tungkol doon sa sa later. Later pa yun. Later. Next. Next pa ba? And with my spirit and character of mothering, I want to mother not only the Philippines but the world. Yun. Okay, ang pangarap ni Imelda ay to mother not only the Philippines but the world. So may walang paniagawan ng position si Mama Mary. Di lang si Mama Mary. Mother to the world. Ano ko dito parang mga super villain sa sa mga spy films na gustong world domination. So merong mga ganyang
hints ng kanilang character. Hindi lang ang Pilipinas na gusto nilang i-manage, kundi buong mundo. Parehas sila ng pangarap ni Big Mom. Oh. To conquer the world. Taking over the world. Big Mom pala. Kaso ang problema, mahirap yun dahil unless nasa paano, leader sa buong mundo paano? Actually, puro motherly yung narinig ko dyan sa document. Hindi lang yan, nilagay niya dyan yung mga close ties niya sa mga world leaders. Yun yung pinanghawakan ni Emel, na kaya nasabi niya yun. Kaya nga daw niyang ibigay ang world peace kasi kaibigan daw niya si Gaddafi Janjarani, si Mao, si Saddam Hussein. So, hindi na daw dapat nagkagera kasi kaya niya kausapin dahil friends sila. Sige, next. Friendly mother. He was a little bit of a nerd as a kid, so he was, he wanted to do physics, maths, biology, but my grandfather was like, there's no money in that, so switch to politics. Okay. Okay, ito yung unang self-incriminating dito sa lugar na, sa docu na to. Teka lang, yan si Sandro. Ito. Hindi, si Bongbong. Si Bongbong at yung... Si Bongbong to. Nung bata. Matanda na pala siya eh. Matanda na. Sabi nila na. Taga, di pala ako nahirnig. Matanda na pala siya eh, pero may nakikita pa akong Milo Championship. Milo everyday. Energy gat. Fit energy gat. Pero nakakatakot yun kung nanalo siya champion doon. Ang kalaban niya mga bata. Kuwawa naman yung mga bata. Pero ito, balik tayo doon. Ang sabi ni Sandro. Sige, break natin yung picture niya, yung si Okay, yan. Ang gusto daw niya ay ang gusto daw ng tatay niya, si Bongbong, ay mag-aral ng mga math, physics, sciences, biology. Ayaw niya sa politics. Pero sabi ng lolo niya na si Marcos Sr., wala daw pera sa ganon. Kaya switch to politics. Anong masasabi niyo doon? Wait, di totoo yan. Kung gusto mong magkapera, sumali ka sa mga sa mga televised quiz biz. No? Hindi, ang pera naman talaga sa politika ay maliit lang. Ang sahod ng ay maliit lang, hindi naman. Pero malaki dahil sa corruption. So, ibig sabihin, meron talaga sa intensyon na magpayaman. Ito si Sandro, siya sa sariling bibig na rin niya basta. O ngayon, di ba tumatakbo din siya? Tumatakbo siyang representative na Ilocos. Tama? Yata. Yes. So, kumbaga... Ay, bawal na tumakbo si Imelda. Imelda Fake. Siya yung ata. Convicted kasi siya. Na-convict kasi siya. Noong 2014 ba? Na-convict siya na So, di na siya pwede tumakbo. 7 counts. 7 counts. Pero di pa na-arrest. Huli pero walang di kulong. Guilty pero di kulong. Next clip. Parang si lang yun eh. Okay, go. There was pressure for him to run for president. His father was president when he was 47 years old. Bongbong is past 50. Anong pakialam ko dito? Wala na naman si Marlo. Yan na naman tayo sana. Bakit? Ang point kasi dyan is nakukumpara yung mag-ama. Pero dito pa lang nakikita natin na hindi kasing husay ni senior yung si junior. Yes. And di ba yung tatay niya mismo sinabi niya lazy and lazy and tayo isa pa niyang term. Yun nga, kahit yung tatay niya walang bilib sa kanya. Ay, paano spoiled? Yes, may mga litrato Hindi nila Aimee. Hindi lumaki mahirap. Kaya kumbaga ito yung naging presidente yung tatay niya sa edad na 47 kasi hindi ako nagkakamali 45 ang age para pwede ka naman naging pangulo. Hindi. Ngayon 40 lang. 45? 40 lang. Dahil si ay 43 pa lang. Si Pacquiao. Pero noong time na yun siguro 45 siguro. Ngayon siya ay 50 na. Noong time na yun. So ngayon ilang taon na siya? Past 50 na siya eh. Past 50, then mga nasa 60. Mga kulang 60 ganun. Late 50s or early 60s.
So kumbaga masyado na siyang late. Masyado na matanda. Hindi, sa pagkukumpara. Kahit sa kanilang pamilya, merong makikita kang ganyan na nakukumpara tas parang wala ka na-achieve sa edad na So, hindi nga kasing galing. Kasi kahit pa paano si Marcos ay magaling na magsalita. Totoo bang yung parang si BBM, si Aimee, binigyan ng ng tutor ng nabigyan ng tutor ng tutor. Kaya isa sa naging tutor niya si Winnie Monsod. Pero dahil nga late dumating, umalis ang tutor. Yan. Okay. So, alin yan? Medyo graphical yan. Meron silang parang picture na magkasama sila ni then dahil nga wild, meron silang nakalagay kill the teacher. At mali pang spelling. Dahil ang kanyan is, ganun sila ka-wild. Ganun sila walang, ang tawag ito? Walang pake. Kasi detached sila dun sa kanilang surroundings. Presidente, na presidente pa yung nila, tatay nila. Tapos nagagawa nilang mag-post ng ganyan. Kasi nga, presidente yung tatay nila. Kaya kaya nilang mag-post ng ganyan. Hawak ang military dahil batas military. Di ba? Pero sa loob-loob mo, dapat hindi mo kaya i-post yun kasi paninira yun sa tatay mo. Pero, yun na nga, dahil nga batas militar nung time na yun, meron silang masasabi kong feel nila na they owned everything. Kaya nga sila ang mga hari at reyna ng mga Pilipinas ng time na yun. Kahit di mo pag-aari, kukunin nila. Next clip. A few days before, there was a big reception that I had to wear some jewelry, just as we were told to get into the helicopter. Okay, post lang, pakita natin yung clip na yung freeze frame na to. Una, check nyo yung mga check nyo lang yung mga paintings na yan, check nyo yung mga nakasabit yan sa kanilang wall. Isa yan sa mga hinahabol ng PCGG kasi mga mamahaling paintings. Picasso, Rembrandt, etc. Mga Picasso dyan, di ba? At pinakita niya dun sa mga dun sa mga nagdo-documentary na mga foreigner. And naulit yan dun sa BBC interview Pati nga yung certification ng Belgium na may ilang daang $1 million sila sa sa Belgium. Which is pumasok yung tanong ko na hindi ba maring hindi siguro na realize ni Ma'am Imelda that time na baka nga gamitin yung yung kanilang mga kuha sa video or picture for reference para nga mahabol sila ng PCGG. But unfortunately, para on the part ng PCGG noong sila naman yung nagsariling documentation biglang naiba yung yung display ng yung nakikita nyo doon sa pinalitan nila ng mga pictures nila. Okay, pero ang point dyan is bakit nila nagagawa yan sa mga foreign journalists? Kasi nga nagfe-flex sila. Alam niyo na yung sabihin ng flexing, di ba? Hindi lang gano'n. Ang pag sinabi kasing flexing yung mayaman ako. I can buy you, I can buy this club, I can buy your friends. Pero so far mukhang nagbago naman na si Ann. naman. Pero parang nalasing lang siya noon. Oo nga, pero kahit na. Pero ito pinapakita na sila, sobrang confident and comfortable silang i-flaunt yung kanilang yaman. Pero hindi kaya ipakita sa PCGG kasi alam nilang hindi sa kanila yun. Di ba? Okay, next clip tayo. I remember very well buying the ticket, and I said, I can't come home in coach. I said, called my friend. I said, I don't have any money to buy a first class ticket. Buy me a first class ticket. I can't come home. I must be in first class. I mean, it's just too embarrassing. Okay. Wala silang pera pambili ng ticket sa first class. Kasi ito yun. Yung unang clip, meron silang mga jewelry na tinago sa ng diaper. Kasi pinuslip nga nila. Ito naman, after a few years, nung namatay si Marcos Sr., mga 90s na to nagtangkang bumalik yung mga Marcoses. Kasi nga, bawal na sila sa US So,
itong si Bongbong ang nag-start na, pwede tayong umuwi ng Pilipinas. Pero, dahil nga hindi siya sanay na sumasakay sa coach o yung economy class. Huwag niyo naman siguro ibig sabihin ng coach. Sabihin maraming, hindi yung couch sopa yun. Yung coach ay yung economy class, saan yung typical na aeroplanong meron kang katabi, bus, maliit lang yung pesto, parang bus. Yes. Sa first class kasi sa business class, solo mo yung isang area, pwede kang mag-stretch. Pwede ka order ng wine. Alam ko meron pang meron pang mga pauwi yun. Kasi mas mahal. Oo. Talagang komportable tsaka mag-aral. Kumbaga sa hotel ay 5-star. Yes. Dahil nga di siya sanay. Di ba? Naghihirap ka ng kuno. Di mo kayang umuwi nang nakasakay ka sa pampublikong sasakyan. So, makikita mo dito, di ba, nakita natin yung ibang clips na ayaw niya mahawakan ng tao. Hinahawi niya yung mga tao, ayaw niya magpa-picture, ayaw niya magpakita. So, detached sila sa tao. And ito kasi, may tingin nila sila ay first class citizen. Hanggang ngayon ba, di pa sila pwede sa Amerika? Yes. So, paano kung... Ano yun? Persona non grata. Paano pag nanalong prase? Paano siya? Hindi pa rin siya pwede pupunta sa makipag-coordinate sa ibang bansa? Hindi siya makakapag-build ng relationship. Or maring hindi na mamuhunan ng Amerika ng Amerika ng negosyo, ganyan. Di ba naisip yun ng mga... Or worst case, umalis yung mag-alisa na yung mga investors. Ganyan. Pero kasi sa pag-aaral sa history, isa ang US ang nagkonsente sa mga Marcoses. Sabi nga nila, dito mismo sa documentary, na Marcos is a dictator but he's our dictator. Sabi nung US ambassador. Panoorin nyo yun, aminado sila na hindi mabuting pangulo, pero dahil under siya ng US Kumbaga, di ba nga, nung Vietnam War, nagpadala pa tayo ng mga Filipino soldiers sa para tulungan ng mga Amerikano. So, kumbaga, eto na. Hayag-hayagan na kung anong klaseng personality meron ng mga Marcoses. Imposible na yung sinasabi nyo na, kung may gold band sila, imposible na gamitin nila yun sa inyo. Kaya matauhan na kayo. Okay, next clip. I have money in 170 banks and deposits of assets. I cannot even have them. And even at this stage, even at my age, I can go around the world and bring world peace. I befriended all of them. 170 banks. Pero di niya magamit. Dahil nga Dahil nga hindi kanya. Plus, yun nga, kaya niya daw ibigay ang world peace kasi I'm friends with everyone. As if naman may kinig sa kanya yung mga tao. Pero yun na nga, ganun yung illusion ng pamilya Marcos na malakas ang influence nila. Na they can handle the world. Kaya nilang ibigay ang world peace. Tapos meron silang 170 plus. Nabawi na ba yung laman ng 170 plus na yan? Hindi pa, kasi nga, inaano pa nila. Iba-iba kasing pangalan. Hindi lang sa iba-ibang pangalan, sobrang dami. Pero ang Swiss nga ba? Ang Switzerland ay nagpasa ng mga batas para maging mas mahigpit sa kanilang mga foreign bank accounts. Dahil ang in-example nila ay si mga Marcoses. Okay. Next clip. I went back to Calauit to see how it was, and I was really so depressed and shocked to see what had happened. There was hardly anything left. Okay. Ito yung naging yung parang aftermath nung pagkaalis nila. According to her ay binalikan daw niya yung yung Calauit. At yun nga, parang nalungkot siya doon sa mga nakita niya. Which is, ipapakita natin yung susunod na clip. Next clip. I've been here for almost 40 years. Nung bumalik si Mrs. Marcos sa Pilipinas, hindi siya nakabalik dito sa Calauit Island.
Ayun. So, contradicting yung... Sinungaling! Pamilya ng sinungaling! Ayan. So, yung tao na 40 years na nandoon, hindi naman pala bumalik, pero sinabi na bumalik daw siya. Binisita daw, hindi. Hindi pala. Walang ano. Plus, ang sinabi pa nitong case study is, nung dinala yung mga safari animals, walang manual, walang anything to guide them kung paano sila aalagaan. So, kumbaga, lahat ng ginagawa nila ay sariling sikap lang on their own. At minimaintain na lang out of ano na lang. Out of instinct. Hindi, out of consideration na lang din. Pero for 40 years, di ba? Tagal. Eh, ang ano pa niyan, dinala yan doon sa kasagsagan ng kanilang kapangyarihan. Wala. Okay. Susunod. We who have enjoyed a time when the Philippines was seen as a bright light in the community of nations, when we ourselves were proud to be Filipinos, we enjoyed that time. Sa kanila yun. So ito yung point of view nila. Pero di wala ba natin sinama? Sino yung isa doon? Si Naisama lang. Bongbong, si Amy, mga bata. Oh, noong 1960s. Pero tandaan natin, 20 years sila na sa kapangyarihan. At to the point nga na, adults na yung mga... as in, lumaki sa, tawag doon? Layaw? Hindi, lumaki Jeprox. sa gintong, kumaga sa English, gold spoon. Silver spoon pala, silver spoon. Yung suka. Silver spoon. Silver spoon. Next. Okay, next. Campaigns, in fact, are fun, except for the candidate. Dealing with the public is a chore. The candidate's stressed out all the way. Yeah. So, dealing with the public is a chore. The candidate is stressed out. Oh, all the way. Kasi kailangan kapag kamay dito, kamay doon. Which is most ng mga best examples ay nararanasan niya ngayon sa kampanya. Pero yun nga, ibig sabihin, ang tingin niya sa tao ay hindi, chore. Kumbaga, kailangan lang niya talagang makipaganda, kampanya, pero hindi niya gusto yung ginagawa niya at hindi niya gusto yung mga tao. So bakit ka boboto ng Pangulo na ayaw naman sa'yo? Naalala ko yung tatanggal siya ng face mask. Kasi hinagis lang sa niya, assistant niya or sino man yung nandun. Parang hindi sarili mong laway yan, tago mo sa bulsa mo. Hindi lang yun, kumbaga tinan mo na lang kung sino yung mga sumusuporta diyan, anong klaseng mga tao yan. And saka siguro sa mindset din niya, kaya ko naman bumili ng panibagong face mask. Di sa mindset niya, lagi may nakabuntot sa kanya, tagalinis ng kalat niya. Yun ang mindset niya. Ayun. Nga, laki sa layaw. Jeprox. Next. Martial law. That was the best years of Marcos because that was when he was able to give the Philippines sovereignty, freedom, justice, human rights. Yan naman. Yan ang sinasabi na human rights, sinasabi ni Imelda na maganda nga yung nangyari nung Pero kabaliktaran yung napakita nung clip. Nung clip. Justice, freedom, human rights. Actually, maraming sa Filipino namin subject namin, laging pinabasa sa amin yung mga gawa nila Luwalhati Bautista, nila, yung mga ewan ko lang ngayon kung tinuturo pa rin. Filipino literature. Yun. Yung yung mga gawa nila, at yung laman nun, base sa yung mga story nun, base sa dekada 70 na, mga happenings. Okay. Okay. Next. Perception is real and the truth is not. Okay, perception is real and the truth is not. So, para sa kanila, hindi importante kung totoo o hindi. So, ganoon na lang nila i-treat yung... Kaya madali sa kanila mag-break ng facts. Di nila kailangan, kasi ang kailangan, kung ano yung perception ng tao sa'yo, yun ang totoo. And yun yung ginagamit nila.
Naalas. Yes, at hanggang ngayon. Ayan na. Straight from the horse's mouth. Pero hindi ko talaga maintindihan bakit ganyan na lang biglang akalaki yung pagbabago ng tingin ng tao. Kung baga, nung high school pa lang ako, lahat sa martial law, against sa martial law, tapos biglang magugulat na ako, ano nangyari? Kasi nga, perception is real and the truth is not. So, sabihin, kung sasabihin mo yung kasinungalingan ng paulit-ulit ng maraming beses, maniniwala at maniniwala. May brainwash na sila. Hindi, sila mismo naniniwala dun sa kasinungalingan nila. Sila mismo naniniwala na nag-champion si Bongbong sa sa Milo. Sila mismo naniniwala na yung mga windmill ng Ilocos Norte, project nila kahit hindi. Di ba? Kasi nga, ang importante is yung yung pinaniniwalaan nila. They believe their own lies. So, that's more than enough for them. Susunod, the clip. I can ask for another ballot. Yeah. I messed up. I shaded 2 presidents. Hindi baka maniwala doon I shaded 2 presidents. Bakit? I messed up! I shaded 2 presidents. Nakangiti ba? I messed up? Siguro kahit ako magkamali, hihingin ako ng balot. Shaded 2 presidents, bakit ayaw niya? Ay, hindi. Hindi. Baka pala Automation. tumatakbo ng time na yun, Oo. That time kasi, sa automated, pag nagkamali ka na isa, wala na lahat. Oo. Hindi ibibilang yung boto mo. Ayun. Ano nun kay Duterte panahon yun, di ba? Oo, President. Pero alam ko, may pwedeng yung cross out Nung panahon na yan, pwedeng mo cross out pag dalawa na shades. Na-shade mo Ano ko, 2019? 2019 ba? 2016. 2016. Pero siguro kung babasahin ko yung nasa isip ni Sandro o bakit nasabi niya na I shaded 2 presidents, it's either si Duterte or si Miriam Defensor Santiago yung naiboto niya, which is napagkamalian niya na lumilipad ang diwahan niya ng time na yun. Kita lang mo I shaded 2 presidents. Kontuwa pa siya I messed up. I shaded 2 presidents. How do you say I messed up without saying I messed up? I shaded 2 presidents. Tapos yan ang gusto niya maging congressman. My God. You mess up. You mess up. Nilalaban niya ngayon ng mga fans ng BBM fans kinakontra siya ngayon kay yung kay Donnie. Parang kinokompara yung nila dahil nga sa dahil nga may siya yung younger version ng nung sa kampo nila BBM, tapos mayroon namang younger version sa kampo ni nila Kiko. Although di naman ako Kiko. Naman. Pero kasi ang nga dyan is itong si Sandro inaano na rin, binibihisan na rin na sumunod sa yapak nung kanyang mga tatay at ang lolo. And alam naman natin ng politika dito sa Pilipinas ay napapamana. Natawa ako. May nabasa ako sa Twitter, nag-post ang sabi, nagiging hawig na raw niya, habang tumatagal, nagiging hawig daw ni Sandro yung isa sa mga K-pop mga celebrity. Tapos syempre may mga K-pop mga K-pop fanatics sa Pinas. Hindi pumayag. Nabash yung nag-post. Wag mo idama yung ko dito, husband ko dito. Oh my God. Kasi aminin natin si Sandra may tsura. And alam naman natin na yung iba dito yung mababaw. Yes. Na dahil lang sa may itsura yung tao enough para iboto. Tinan mo nga, yung isang senador, sumayaw lang ng buto si nanalo. Oo. Kasi gulat ako dahil akala ko di manalo. Walang plataforma, walang kahit ano. Gulat nga ako dahil may criminal, di ba, nakulong na't lahat nanalo ka, wala. Hindi, kasi, na-absuelto Yes, so. And, ikukumpara mo sa mga anak ni Lenny si Sandro, naku, walang-wala. Kahit pa kay Donnie. May mga MBA yun, may mga Pero di sila nakikisali. Oo kasi iba ang Actually, hindi na kailangan ikumpara yung kay Donnie tsaka sa kanya. Magkaiba sila ng karera sa buhay. Kahit nga kay Donnie sabi nga ni Donnie, tinuruan siya ng kanyang Senator Kiko na magsaka.
Kaya ba ni Sandro yun? Hindi, pero kahit naman kasi yung pagsasaka ni Kiko, di naman siya yung literal na parang magsasaka. Siya yung may-ari ng lupa. Pero yung Panginoong may lupa. May tauhan siya na nag-ano sa akin. Kung madudumihan man yung kamay niya, hindi naman yung katulad ng regular na magsasaka na nakalubog talaga sa araw. Tsaka artista yung medyo magkaiba sila ng ng background ng dating. So yung kung walang dapat ikumpara dahil magkaiba naman sila ng Wala. Okay, next. Right after I realized that I was winning, I already knew 100% that he will not accept defeat. Alam niyo ba? Kasi nga, di ba yung mga tao sa bahay, makikinig yun sa kung sino nanalo. Lalo sa umaga after ng eleksyon, bubuksan agad yung TV para makinig kung sino nanalo. Kasi nagbinibilang yun kinabukasan ng umaga, binibilang pa rin, updated. Pagising ko sa umaga, unang gising ko, lamang pa si Marcos. Tapos syempre tulog ulit ako din. Alam niyo naman anong oras ako natulog. Pagising ko ulit, lamangan na siya ni Lenny. Tapos inayirnig ko na yung pag-iingay ni Marcos ng yun, ng dayaan, etc. Oo, nangyari talaga yan. At saka nung sa amin kasi parang 10 o'clock na ako natulog tapos mag-monitor ng mga boto. Tapos yun nga, after mga around 8 o'clock, gumising na ako nung second check ko. Ayun, nakita ko na nga na lumang si VP Lenny. Tapos yun nga, with the benefit kasi ng television at saka pag news gathering, yun, pinaliwanag kung paano nangyari na lumamang si VP Lenny nang magdamag yung habang tulog tayo. Pero syempre, kasagsagan ng bilangan din yun. Yes, kasi hindi pa naman dumarating lahat ng COCs nun. Yes. Ang tagal din yung naghabol na hanggang sa proclamation. Hanggang ang tagal yan. May mga second na agla pa yan, di ba? Kahit nga pandemic, di tumigil. Tsaka nasabihan pa nga siya na Pidots na tanggapin mo na ipagkatalo mo, ganyan. Naisip ko nga yan, parang kasi feel ko kasi nung time na yon magkakatambal or magka-alyansa si Pidots tsaka si Bongbong nung time na yon. Oo, totoo naman. So nung biglang sinabi ni Pidots yun iniwan na sa edit, puro katanalo na. Nung mga nakaraan, di ba, napag-usapan natin na si Bongbong mismo naglaglag kay Aimee na sa kanya galing yung pondo ni Duterte. And kapag nga nanalo bilang Vice President si Bongbong, ibababa siya. Pero dahil nga natalo, biglang bumuutong sila Duterte ng humpong ng pagbabago, tapos si Sara yung nag-head. In 2019, nagpatakbo ng mga senatorial candidates. So, that time, medyo tinitira na ni Aimee si Duterte. Sa EJK niya, sa mga nasasabi niya. Is because nawala na yung alyansa. Kasi nga nag-aamas na ng sariling power ang mga Duterte na kung tutusin na nagbigay daan lang naman etong sila Aimee, mga Marcos. Okay. Wala akong pera. Si Aimee pa ang nagbigay. Sabi niya inutang daw niya. Si Aimee supported me. Ayun. So, mula na sa bibig ng ni Duterte. And alam naman natin na kung gaano yung bibig niya. Kung ano talaga tumatakbo sa utak niya, yun yung sinasabi niya on the spot. So, di niya iniisip kung ano yung consequences ng mga sinasabi niya. And yun yung nangyari. And paniniwalaan dahil yun yung character ni Duterte. I could not only be number one first lady. I had to be a mother. I had to embrace everybody, take care of everybody, love everybody. Love everybody, pero... Ito pati yung mga nakaw din ko. Ito kung kasama din yung video na pinapasira yung building or yung mga lugar. Kasama ba doon? Hindi, di na kailangan kasi panoorin nila yung mismo. Panoorin yung film. Nagulat kayo, nasabi, nagulat na ba pumayag sila ilabas yung film na yun, na
Tama, exact word niya na, no? Destroy the, no? Yung houses over there, the back. Sirain yung mga yun, ito ganyan. Parang wala pa akong boss dito. Ayun, so, ayun, sinabi nga ni Amy na parang, sabi niya I have to love them all, etc. Parang contradicting doon sa sinabi niya na doon sa film na sirain yung ganito ganyan, yung lugar niyan, sirain yan, destroy. Yun, so kailangan nga panoorin nila yung film para makita nila yung mga mismong mga marami pang mga revealing na ito pala talaga ugali ng mga Marcos. Mapapa-facepalm ka talaga, sabi mo, ba't nga, yun, nasabi yun, ganito ganyan. Pero kaya nga natin ginawa tong review na to kasi hindi naman nila baka hindi nila magets. Sige, ano ba kasi yan? So ito, pinapaliwanag natin kung ano yung mga eksenang yan, ano yung mga demeanors nila, ano yung sabihin ng mga sinasabi nila. Okay, I think meron pa tayong clip. It is more than a fairy tale because it's really unbelievable. I gave birth to what I dreamt of, and I always got my way. And I always got my way. My way. Okay. Dito rin na-discuss na dahil may sakit na si Marcos nung pag-uwi ni Ninoy, yung order ng para assassinate ay nanggaling daw sa kanya. Kasi siya na raw ang tumatayong presidente nung time na yun. And marami naniniwala kasi sila daw ni Ver ang nag-orchestrate ng mga bagay-bagay. So, baka maybe. Hindi natin masabi. Hawak na sa legs yan, Marcos. Pero yun nga, dito sinasabi niya na nakuha niya yung gusto niya. Ano yung gusto niyang mangyari. Okay, I think meron pa tayong isa pa. Meron pa. There are so many things in the past that we should forget. In fact, it's no longer there. We should forget those things that's no longer there. Because it's no longer there. Pero ang problema kasi yung repercussions ng mga ginawa nila sa nakaraan, nararamdaman pa rin natin Isa-isahin natin binagsak nila ang ekonomiya ng bansa. So nalugi ang central bank from 1986 hanggang matapos yung panunungkulan ni Cory. Napakaliit lang naidagdag niya sa utang. Sila napalobo nila yung $500 million na utang into $26 billion na utang. And panahon na yun. So nung panahon ni Cory na kinukudeta pa, maliit lang yung nadagdag dun sa utang. And they have to manage na ibalik yung trust doon sa napautangan tayo ulit. So, yun pala malaking malaking bagay. Kasi nga hindi makakabangon yung Pilipinas ng time na yun Kasi talagang sick man of Asia ang Pilipinas ng panahon nung after ni Marcos. For 20 years nabangkarote nila yung Pilipinas. And meron lang 6 na taon si Cory para ibangon yun. Then, dumating naman si Marcos, nangutang na naman ng sobrang laki. And again, sumunod si Erap, si Gloria, tapos nanungkulan ng another 6 years si Noynoy. Hindi natin sinasabing maganda yung panunungkulan ni Noynoy. Kasi sobrang dami ring sablay. Yes, oo naman. Dahil, aminin natin, nanalo lang si Noynoy kasi namatay si Cory na. And the truth to the matter niyan, lahat ng mga pangulong sinundan ni Marcos binuno yung pagkalaki-laking utang na iniwan niya. Yes. Ang dami nating krisis na nangyayari sa atin. Panahon ni FBR, yung lagi tayong walang kuryente. Kasi nga, bangkarote lahat. Napilitan ibenta yung marami sa mga pampublikong ospital, na-privatize ng ibang mga negosyo. Kasi nga, wala tayong pondo. Kasi nga, inuwi pa nila Imelda sa diaper box yung mga alahas. So, wala na din nabawi yung mga alahas na yan. Meron pang mga di pa nababawi kasi nga tinatago pa nila. Meron pang mga Swiss bank accounts na hindi maibalik kasi pinagtatalunan pa sa korte. Pero definitely, nakatulan na ng guilty si Madam Imelda. And ngayon, dahil yung mga magulang ang nag-participate dun sa grand robbery ng bansa, hindi naman may apply dun kila Bongbong. Ang problema, na alam nila Bongbong na merong ninakaw, alam nila na merong, kasi nakinabang sila So paano yung walang, dahil nga sa mga, may utang talaga ng 200 sila, sila Imelda. Hindi, ganito.
meron silang mga ari-ari na kamkam ng mga time na yon. Ngayon, dahil ang may-ari ay supposed to be si senior, patay na siya, hindi mo na siya pwedeng habulin, hindi mo na siya pwedeng kasuhan. Pero nasa sa kanya yung mga property na yan. Ngayon, para maipamana yung property sa anak, o kung kanino man, meron kang kailangan bayaran na tax. Yun yung estate tax. Para mamana ng mga anak mo o asawa mo yung property na nakapangalan sa'yo. And pinamana na, pero hindi nagbayad ng tax. Pwede natin sabihin na nakikinabang na sila doon sa mga ari-arian na yan. Ano kinabang? Oo. Sa palagay mo ba, sa loob ng 40 years halos, o 30 years, walang trabaho si Mokong, saan siya gumukuha ng panggastos? Sunod pa kinabangan na nga, dapat bayad na siya din sa tax. Tsaka bakit pabayaan ng BIR na mapakinabangan? Hindi, kasi pag ganyan, pwede ma-forfeiture, tapos pwede nang bawiin ng BIR yung property na yan. Kumbaga, wala nang pamamana. Pero hindi pa rin nangyayari. Kasi ilang taon na lumipas eh. Kaya nga. And actually, kasalanan pala ng mga Marcoses bakit nagpiaga na. Kasi hindi sila nag-file for motion noong time na meron silang time para gawin yan. So, hinayaan nila mag-lapse, tapos naghahabol sila ngayon. So, ano mangyayari ngayon sa 200 billion? Hindi nila babayaran. Iba sa soli yung mga ari-arian. Ay kasi paniniwala nila hindi nila kailangan. Dahil sila ang may-ari ng Pilipinas. Sila ang hari at reyna. May Hokage statue nga eh. Ay, nako. Gusto nga sa kopin ni Big Mom. Ang buong mundo. Meron pa bang clips yan? Ayun, yun yung last clip niya. So, upon the process nga nung scrutinize, pag-splice ng mga statesmen sila, ayun nga, tulad ng sabi ko kanina, natunaw yung utak ko, naubusan ako ng asukal sa utak. Sa dami kasi ng, syempre, ng mga statesmen nila, yun nga, hindi ko agad na scrutinize kung alin yung self-incriminating o yung parang pinasisinungalingan lang nila yung mga katotohanan na nasaksihan ng Pilipinas at ng mundo regarding sa kanila. In a way, it's very refreshing sa akin na muling panoorin ito months after na pinag-usapan natin sa live episodes itong Kingmaker. Maaaring isipin siguro ng iba na tinimingan lang nila na ginawang libre ng panoorin nito sa Vimeo pati sa YouTube dahil dahil nga sa kandidatura ni BBM sa pagka-pangulo. Well, hindi siguro natin malalaman sa mismong producer. Syempre nasa sa kanya yung initiative na maging available yung ating yung documentary. So ayun, pagkakataon nating lahat na mapanood ito. Wag nating sayangin yung pagkakataon na binigay sa atin ng producer na panoorin ng libre. At malamang during Holy Week, ipapanood ko to sa amin. Pero sana magbukas ang diwa ng mga Yes. Yun yung sasabihin ko. Ang inaalala ko lang baka dahil nga alam nilang incriminating yung mga words na ginamit, hindi nila panoorin. Pero ito yung yung kumbaga, bakit isang media company na kumikita kapag pinapanood, nagsusubscribe sa kanila, binibili yung kanilang mga films, mga documentaries, nagawang ipalabas ito for free. Hindi na sa isang site. Dalawa, Vimeo and YouTube. Kasi nga, nakikita nila na outsiders pa itong mga to. Na ang pagbabalik ng mga authoritarian sa mundo, na mga nahahalal yung mga authoritarian. Ito yan, si Donald Trump, nahalal sa kanila 2016. Tapos nagkaroon ng malaking gulo noong 2020. 2021 pala. Tama ba? 2021. So, it shows na ang mundo ay nanonood sa atin and sila mismo ay hindi nagugustuhan yung nangyayari sa atin na may malaking bilang ng mga tao naniniwala sa mga kasinungalingan.
So, hindi dahil sa nakikialam ang ibang bansa sa atin, pero dahil ang nakikita ng ibang bansa sa atin ay mali. May mali sila nakikita sa atin. And siguro dahil nakita nilang nangyari na yung sa kanila sa US. Naghalal sila ng luko-luko. Ang inaalala ko baka magkaroon ng gulo sa after ng election pag yun ang hindi malayo mangyari. Hindi malayo mangyari yun. Kahit sino man manalo sa dalawa, may mangyayari gulo. Pero awan ng Diyos, wag sanang mangyari yon. Dalawang side din yan. Manggugulong may kabuluhan o manggugulong walang kabuluhan. Ayun. So, you get depende sa mananalo yan. So, vote wisely. Ayun, yung nga, ulit-ulit ko namin pinapanggit na itong Kingmaker documentary ay available na po sa Vimeo at YouTube. At ang kagandahan po niyan, for the benefit ho ng ating ng general public na gustong unawain at maintindihan maigi ang documentary na to, ay anytime within the following days ay mapapanood nyo rin ang documentary na to sa in Tagalog dub plus subtitles ng 5 dialects. Yon. Sama din yung Ilocano. So yon. Sa doon pa rin sa kung saan siya pinapalabas na yan. Yun. So Vimeo ata. Yun. So siguro kung sa akin, kung ako natunaw yung utak ko sa muling pagpanood nito, what more pa kaya kung mapapanood ko na siya at maintindihan ko siya sa wikang Pilipino, which is talagang looking forward na mapanood ko yon on my native tongue, kumbaga. Yun, ang masasabi ko lang, panoorin nyo talaga to at siguradong mamumulat kayo. Huwag nyo nang gayahin yung ibang kaibigan ko talagang pikit na. Mulat nyo na yung sarili nyo. Please naman. Oo nga, sobrang nakaka-cringe na sila kung ano-ano lang naiisip na i-post Nawala naman kabuluhan. Hindi lang yan. Parang pag namura mo yung isang nagsahapag ng facts yes! Galing! Sapaw! Ha? Saan gawi? Hindi nyo nga nasagot yung Hanggang doon lang kayo. Hanggang doon sa pang-aaway lang sa na wala namang kabuluhan. Pagmumura lang. Pero wala na kayong doon. Wala na kayong pangsalang doon. Hanggat hindi mo kayang ipagtanggol at ipaliwanag na hindi mo ginagamit yung mga words na basta, respeto na lang, opinion ko to, ibig sabihin hindi mo talaga iniisip. Kumbaga, kaya mo lang siya pinili, dahil trip mo lang. Pangalawa, gusto mo magkaroon ng gulo at nag-e-enjoy ka makakita ng mga nagkakagulo at siguro nag-e-enjoy ka ng panahon nito. Yes, patayan. Bardago lang. Hindi ka na normal mag-isip nun. So, dapat siguro questionin mo na yung sarili mo. Mabuti ka ba bang tao? Hindi, ano ka na. Latak. Tao ka ba? Cancer ka ng lipunan. Sa mga medyo matatandaan na. So, mga teenagers kasi, gets na medyo mahina nila dahil kulang sa history, kulang sa pagbabasa, etc. Sa mga dyan, matatandaan na, napag-aralan natin yan sa eskwelahan, nasa history books yan, nasa Filipino literature yan. Huwag nyo kalimutan yung mga nabasa ni noon. At syempre, ang pinaka-basic dyan, yung reading comprehension. Siguro kailangan ibalik din talaga sa mga klase, yung mga history lessons. And dun sa mga ibang teachers na hindi naniniwala sa pagbabasa, baka hindi dapat kayo naguro. Kasi marami yung kaklaseng nag-eduk na ayaw tumanggap ng intellectual na diskurso Parang sarap birahin na lang tayo sa mo. Ayun, so once again, yung mga nakita ninyo mga clips ilan lamang yan sa mga naging statements ng mostly galing sa part ng mga Marcoses at nirelay lang namin sa inyo yung mga sinabi nila and eventually mapapanood nyo again sila sa Filipino Tagalog dub and mga iba't ibang mga dialects. Don't take it from us. You have to watch it for yourselves. Ayun. So thank you po sa ating mga viewers, sa mga nanood po sa ating spoiler alert review ng The Kingmaker. At kung meron kayong mga balak ipa-review or balak
ipapanood sa amin, pwede mag-comment or mag-message sa aming Facebook account, facebook.com/fpsmedia.ph, and meron din kami YouTube, syempre, youtube.com/fpsmediaph. Meron din tayong twitch.tv/fpsmediaph, and website www.fpsmedia.ph. Panoorin nyo po ang videos namin sa TikTok, tiktok.com/fpsmediaph. At syempre, daanan nyo rin naman yung aming news and current affairs platforms, facebook.com/fpsmedianca, at meron ding YouTube channel. Is type nyo lamang po sa search box ng YouTube, FPS Media NCA. At we need sufficient subscribers in order for us na mapalitan po namin yung URL. At syempre, aming news website, www.fpsmedia.ph/news. At doon nyo po mapapanood ang aming weekly newscast, ang What's News. Yun. So, thank you guys. Kita-kits po ulit sa next spoiler alert review natin. Abangan nyo po yan. So, yun. Maraming salamat po. Bye-bye. Thank you. Kaway-kaway.